hi guys! Welcome back to our channel. Nandito tayo ngayon sa Vine Residences in Novaliches. So actually, this unit, wala tayong na-post na videos nung habang ginagawa to. This is somehow surprise na naman natin na meron tayong project dito, no? So, come on in. Check niyo yung ating mga ginawa. So, yan. Kung makikita nyo, ewan ko kung may mga unit, yung mga may unit sa Vines, no? Kung makikita nyo, napaka-aliwalas ng itsura. Maluwag na maluwag. So, let's run down kung ano yung mga ginawa natin. So, to start, dito tayo sa kitchen. So, meron na naman tayong bagong design sa kitchen. So, kung dati meron tayong mga lalagyan ng microwave, meron naman tayong ginawa ngayon na open shelf. So, ito, sinuggest ko kay ma'am na, ma'am, gusto nyo, lagyan ko open shelves para yung mga condiments nyo or yung sukapatis pangluto, meron kayong easy access or yung mga delata, pwede mong ilagay muna dito. Yun yung mga lagi mong ginagamit. So, pumayag naman siya. Yun, thank you kay ma'am at pumayag siya na mailagay ko yung design and idea na yun. And then, meron tayong nilagay na backsplash na marble look. Gusto niya kasi medyo nasa brown gold side yung color. So, kung dati puro tayo yung mga karara natin na puro gray. So, this time, meron tayong mga konting shades ng brown. And then, dito sa countertop, pinalitan din natin yung sink. Because ito, this sink is kind of specific because ayaw niya, yung naka-turn over talaga sa Vine is yung mababaw na sink. So, yun, naghanap kami ng sink na mag-fit dun sa meron ng butas, same butas nitong sa Vine. And then, yung countertop, ni-retain natin. Actually, we were thinking kung papalitan natin yung sink. Pero ang pinaka-major problem, kaya natin siya palitan. The major problem is, this countertop kasi is, nakabuild siya sa cement, no? So, hindi siya parang modular, hindi kagaya ng ibang SMDC na naka-modular at pwede nating tanggalin yung mga countertop madali lang. But this time, kasi ito, kung makikita niyo dito, napakakapal ng buhos ng countertop. So, inask ko si ma'am kung gusto niya, pwede naman nating tanggalin. Pero, syempre, mas malaking trabaho, tsaka, yun nga, mas magiging magastos siya. So, nag-resort kami sa, ito na lang muna. Sabi ko, gamitin mo na lang muna yan. Pag ayaw mo na, saka natin sirain lahat. And then, yun. Nagdagdag rin tayo ng kitchen basket dito sa ilalim. So, yan. Meron tayong organizer pa rin kasi nga, syempre, kailangan natin ng organizers. Moving forward, so, makikita nyo, so, ito yung kitchen natin. Meron pala tayo doon. So, glass din yung nilagay natin dito. And then, we had this, yung partition niya na PVC para maharangan yung area ng kitchen going to the other part. And then, kung makita nyo, meron tayo dito sa entrance foyer na console cabinet. So, yan. Hindi ko alam kung same to sa ibang unit, pero this unit kasi end unit siya eh. So, yun. Ito yung layout ng wall. So, we have a nice space for the wall na pwede pa tayong maglagay ng cabinet. So, yung sizing ng cabinet is yun. Enough lang para hindi sumikip yung lakaran natin. If you can see, maluwag pa rin siya kahit, medyo chubby-chubby ng konti, maluwag pa din naman yung area natin. And then, yun. So, ito, utility area. Diyan yung mga mahabang item, meron siya. And then, ito, mga storage. So, more storage. And another storage. So, this is ideally for the shoe rack. And then, sa ilalim, naglagay akong space para pag gusto mo iwanan yung tsinelas mo, yung mabilisan, so meron ka dyan, no? Pag alis mo or pag uwi mo, gusto mo mabilisan lang na meron kang iitsa na tsinelas. And then yan, storage na. So, yun yung sa entrance console. Imagine niyo, entrance console pa lang, hinihingal na ako ikwento kung ano yung mga pwedeng gawin, diba? So, marami tayong naiisip na ilagay or gawin dun sa isang area pa lang. And then, one of my favorite na area, the dining bar table. Actually, short kwento. Ito kasing bar table, hindi ko talaga ito sinasuggest sa mga old people. I mean, sa older people na gumamit ito kasi baka mahirapan sila mag-upo-upo, no?
Kasi mataas to eh. Pero si ma'am talaga, gusto niya talaga ng bar table kasi yun daw yung gamit nila sa Amerika. So, okay lang daw na naka-bar table. Sanay sila gumamit. So, yun, ginawa natin to. But this bar table is specifically made by, kumaga, well thought out siya sa pagsukat and everything. Makita nyo, we have good space. This fits 2 chairs. I mean, 4 chairs. So, mamaya i-demo ko sa inyo, no, iikot ko itong table. So, ang idea kasi nito, okay, wait, set up ko lang, ha. Since kasi, ang owners nito ay mag-asawa sila, then lahat sila nakatira sa US, even yung mga anak nila, so ang magbabakasyon lang talaga dito is mostly silang mag-asawa. So, yan. Pero gusto niya nga na magkaroon ng bar table. Instead na typically nilalagay natin sa wall, this is movable. So, ideally, this chair for demo lang to, ha. Ito dinala ko lang kasi nga, yung mga gamit niya ay manggagaling pa sa US. So, para lang mapakita ko sa inyo kung ano at bakit natin ginawa ito. No? So, okay. So, ito, naka-measure siya na maging multi-purpose. Tsaka, yun nga, madali siyang yung spacing niya, no? So, can we call it a stacker? Di ba pag stacker, mas nakakatipid ng space? So, kung imagine niyo apat ang table niyan, ay ang upuan. So, we get 2 here, and then 2 more there. So, ito, sinukat ko talaga na kakasya na 4 yung masustore natin. So, if ever sila lang mag-asawa ang magbakasyon, itong 2 chairs na to is pwede siya dyan lang. And then, dito lang sila kakain. So, maluwag na maluwag, mas magiging maluwag sila. So, yun. Yun yung idea nito. Kaya gustong-gusto ko yung idea nito. Plus, this one is the idea of the owner naman na gusto niya, meron siyang shelf dito sa bar table. Kasi baka iba nagtataka bar table, bakit may drawer? Actually, this is a good idea na yun nga. Sometimes, hindi naman lahat ako yung nag-iisip, no? Yung mga owner din, nanggagaling din sa kanilang idea. So, actually, yung idea niya dito is maglagay nung, anong tawag dito, ng mga, yung kutsara tinidor niya. So, para pag kumakain na sila, nandito na yung mga kutsara tinidor, hindi na babalik dun sa dulo. So, very smart. So, yan. Makita nyo, sample, kasya ang 2 upuan. So, 2 pa dito. So, pwede kayong 4 na tao. And then, yun. Nilagyan din natin itong mirror na initially gusto ni ma'am ay bakit hindi buo yung mirror ko. So, ito naman pumapasok yung idea ko, ma'am, kasi, yun nga, para if in case mabangga to, ito lang yung papalitan mo or isang side lang. So, wag naman sana. Pero, yun nga, the idea is makaka-save tayo ng repair or in the future, pinag-iisipan din natin, yun nga na, hindi mo kailangan palitan lahat yung buong wall since, yun nga, kung alam nyo naman, mahal ang mirror. So, yun. Plus, the ilaw, supposedly, supposedly pin lights ang lalagay ko kasi nga, di ba, movable to. Pero si ma'am, gusto niya, sabi niya, sige, lagyan mo yung chandelier. For me, ayoko talaga kasi nga, ito, naiikot to. So, mas lamang sa panahon na gagamitin nila na nandito talaga yung table. So, pero sabi niya, ma'am, gusto niya may chandelier, which is very, very nice naman, no? So, either way, yun. Sila owner pa rin talaga masusunod. So, yan, nilagyan natin chandelier, which is very much okay. And then, meron tayong pa-cove light din doon, no? So, makita nyo, diba? Added light na kung hindi naman natin kailangan yung kitchen light, ay dining light. So, yan, maliwanag pa din tayo, no? So, meron pa rin tayong lighting. And then, yun, ano pa ba meron dito? So, yun. Yun yung magandang part. So, tricolor pa kung makikita nyo. So, yan. So, yun yung makikita nyo or nilagay natin sa kitchen area. So, ang dami nating features and bago nga dun sa, sa area. And then, this one, diba kung makikita nyo, nagkaroon na tayo ng separation, the design,
the wall board, the TV board or the backboard. Tapos naglagay tayo ng overhead cabinet na merong pin light. So yan, maganda pa rin yung lighting, no? So other than the pin light, meron tayong pa-effect dito na scones or wall light na meron tayo kahit paggabi. Yun, makaka-off ba tayo ng mga light? Yan, meron tayong service light. So very cozy kung ayaw mo naman ng sobrang liwanag sa lahat, no? So yan yung pwede doon sa wall lamp natin. So, maganda pa din. And then, yun. So, naglagay tayo ng mga fluted panel, yan, ilaw, then the lighting, may saksakan dyan, ganyan. Okay? So, other than that, meron na naman tayong movable table. So, wait lang, balik ko lang to doon. So, yan. Since sila owner ay may mga apo na rin and may mga anak din sila. So, pag marami sila dito, ito ang isang idea. Kung hindi sila kakasya sa bar table, ito ang isang idea natin. So, pwede umupo dito and pwede din dito. So, yan. These are the spaces and the things na pwede natin gawin. Or, kung masyadong masikip, kung chabi-chabi lahat, or kung hindi magkasya, yan. So, this is the idea of this space. So, yan. Pero, syempre, wag na tayong mag-expect na magkakasya lahat, no? I mean, yung lugar talaga natin is sadyang masikip. But we try our best na ma-maximize yung space pa din. Konting paurong-urong ng konti, pero pwede and posible. So, depende na lang sa gagamit. So, kung yung mga nanonood sa atin, feeling masikip, okay lang. Pwede ko namang hindi gawin din sa inyo to. Pero, kasi ito, pinaalam ko sa owner na, ma'am, these are the possible movement na mangyayari sa living area nyo. So, yan. So, ganda. So, kung kulang pa yung space, diba, pwede anywhere. So, lahat talaga multi-function. And then, yun. Punta tayo sa bedroom. Wait. Sorry. Ito naman yung sofa wall natin. So, madaming nangyayari talaga, no? This is a not very small place, but space na maraming pwedeng ilagay, no? So, depende talaga sa owner kung anong gusto nyo, kung hanggang saan yung budget nyo. So, yun. And then, here. So, nalagay natin, nagawa tayo ng board, panel, accents, tapos itong round mirror para, yun nga, meron tayong breaker dun sa wall, fluted panels, and then, naglagay tayo ng shelves dito. Kasi ito talaga, request din ni ma'am to, kasi gusto niya maglagay talaga ng live plants dito. So, these are the decor, or just a demo decor, kasi nga, para makita nyo kung ano yung pwedeng ilagay. Pero, ang gusto talaga ni ma'am dito is live plants. Kasi pag umaga to, nandito lahat yung araw. Okay, so nandyan lahat yan. And then, yun. Tapos, kinover na rin natin. Kung ikita nyo, meron tayong parang tambol dito. Because this is yung panel nung aircon. And then, meron tayong dinagdag na cove light. So, simpleng-simple lang yan, pero, yan, malakas ang dating yan. So, iba talaga ang nagagawa ng lighting. Kung i-imagine niyo, wala yan, diba? So, wala. Boring yung magiging itsura. Though maganda, pero iba pa rin ang ganda pag naglagay tayo ng lighting. So, yan. Yan yung mga ideas natin, no? So, everything depende talaga sa owner or sa budget. Kung kaya ng budget, why not? Push natin yung limits, no? Dahil since ginawa rin naman na natin, bakit hindi pa natin pagandahin? Okay? So, dito tayo sa bedroom 2. Okay, this bedroom 2 kasi meron na naman tayong mga bagong details and design na ginawa. So, simulan natin sa pag-akyat, no? So, this one, gumawa tayo ng
bunk bed na maliit and malaki sa taas. Ay, sorry, baliktad. Malaki sa baba, mataas. Single bed and then the full double bed. And then, itong hagdan na to is drawer pa. So, talagang lahat ng pwedeng ma-maximize. Kasi nga, custom made to eh. So, we can do yung anong gusto natin gawin for as long as possible. So, woodworks and movement ng mga kahoy or mounting. And then, kung mapapansin nyo, mataas yung kama kasi storage. Dahil dito ay, this place is a bakasyonan. So, kung makikita nyo yung space na to, nilagyan ko talaga ng hagdan. Imagine niyo ako hindi nahihirapan umakyat. Pero hindi na ako aakyat yun kasi maalikabok yung bed. Pero the thing is, yan. Tawag dito, okay na tong space na to. So, kung makikita nyo rin, meron din mga, anong tawag dito, mga may lalagyan doon. So, each bed or each space, nilagyan ko ng lighting. Sorry, yung mga gamit nandito pala. Wait lang. Okay? Actually, may mga power outlet pa to. So, well thought out na pag merong mga taong nagsistay dito or nagpabakasyon, di ba? Hindi na sila mahihirapan. So, yan. So, pareho lang din yan sa taas na meron silang mga service light and power outlet. So, kung sino man yung magstay dito, siguro, or malamang sa hindi, mag-enjoy talaga sila kasi nga, hindi sila nahihirapan. Very convenient sa kanila. And then, nagdagdag lang tayo ng konting storage dito. Actually, this space is, naka-open yan eh. So, kinlose natin. Kaya naglagay na tayo ng mga overhead cabinets. So, dyan yung mga taguan ng mga items na hindi mo talaga ginagamit. Okay? So, since, yun nga, na meron tayo din custom bed, kung makikita nyo, meron din storage dito. So, yan yung design niya. So, actually, yun nga, if kami yung kukunin yung nagagawa ng mga woodworks nyo, so, ito yung mga idea na magiging advantage, no? Kasi, yun nga, ima-maximize natin yung space, yung woodworks, lahat ng pwede natin gawin is nagagawa natin ng paraan, no? So, yun. And then, we go to the master's bedroom. So, yun guys, dito tayo sa master's bedroom, no? So, kung makikita nyo yung master's bedroom natin, yan, meron tayong fluted panels, and then, itong wardrobe natin na may mirror. Tapos, sa taas, naglagay na rin tayong storage, kasi nga, di ba, dun sa kabila, ganun din. And then, yun, dati kasi open tong gitna eh. So, nilagyan na rin natin ng storage para in the future, magagamit natin. And then, itong mirror. So, yan, puro mirror. Ito yung wardrobe cabinet nila na naka full mirror. And then, naglagay tayo ng drawer na may lock. And then, yan yung kanilang, hangaran. Actually, come closer. Kasi, naglagay ako ng secret storage pa dito. So, yan. So, kung mga nakakaalam dun sa layout dito sa bedroom ng vines, so, hindi ko sure kung pareho rin sa kabila, no? Kasi dito sa wall na to, yan, may beam yan. May column pala dahil end unit. So, may column yan, no? So, kaya kung makikita nyo, may space pa kami sa loob. Kaya talagang yun, min-maximize natin yung design. And, yung another feature natin, actually, is, naglagay tayo ng storage dito. So, naisip nyo ba kanina or napansin nyo kung may storage dito? So, yan. Ito yung ginawa natin dito. So, meron tayong hidden storage. So, yun, very maximized tong area na to, na yun, malaki yung cabinet, tapos storage pa sa taas. So, I think very, very, spacious yung, marami tayong storage space para dito sa kwarto na to. And then, an additional, yan, yung ating storage sa ilalim ng bed, which is parang nagiging, na rin natin, signature design sa mga bed na meron tayong storage. So, kung makikita nyo, hindi siya ganun kataas, it's just perfect. So, yan. Okay yung space niya. And then, yun yung
headboard niya, naka-ano pa yan, naka-padded headboard yan. So, nakalubog nga, no? Dahil at some point there, may beam siya. So, yun lang. And then, meron pala tayo yung naka-electric fan din yung ceiling natin. Ceiling fan. So, yan yung ating master's bedroom. So, yun. Dito naman tayo sa bathroom, no? Oh, bago yung bathroom, meron pala tayong bagong, ano nga ito? Breaker cover. Okay, this is custom made na naman. Kasi kung makikita nyo, actually, hinabol lang namin to. Pero, napakalaking tulong nito para yung sa mga ibang nanonood din, nagkaka-idea kayo, no? Kasi etong space na to, wala talaga akong pwedeng gawin. So gusto sana ni Ma'am gayahin yun doon sa Avida na ginawa namin before na merong letter, lalagyan ng letter. Problema, talagang masikip. So, ito yung ginawa natin. So, I hope ma-appreciate nyo yung mga ideas. Simple lang, pero yun nga, very useful naman. I mean, decorative and very useful. So, pwede mo pa naman lagyan yan. Okay? And then, this is the bathroom area. Nag-add tayo ng mirror, may light tayo, tapos meron tayong overhead cabinet. And then, syempre, meron tayong ilaw, electric fan din. Kasi ito talaga specific, gusto ni Ma'am electric fan, which it turns out, lahat na ng kwarto pala namin ay naka-electric fan. So, kung saan silang space, may electric fan. So, just let me know yung mga next and future client namin kung gusto nyo to na lahat na naka-electric fan, let me know agad para alam ko lang. And then, yun. And then, etong, nagpalit tayo ng faucet, ng sink, ng lavatory, which is yung vessel type natin. And then, syempre, meron tayong storage dito. And then, this one, these are all storage cabinet. Yan. So, yan. Ito yung nilagay natin. So, binuo natin yung mirror. Although, yun. Kahit malaki naman tong space na to, wait, di na natin bubuksan to guys kasi may mga tambak dun. So, yun. Yun, maganda siya tignan na. Lalo siyang lumaki. Malaki naman actually yung bathroom nila. No? So, yun lang yung dinagdag natin sa bathroom. Simple lang siya pero maganda tignan, di ba? Minsan kasi, pag simple, yun pa yung mas maganda. So, yun guys. I hope nagustuhan nyo yung ating feature ngayon. Mahaba tayong video, no? Pero, yun, masarap din kasi magkwento talaga, no? Kung ano ba talaga yung nangyayari dito sa mga ginagawa natin. Para, yun, may idea na kayo kung paano, tsaka ano, and how we think dun para sa mga client din natin, no? So, short kwento ulit. Yun, paano nag-start tong project? Actually, si Ma'am tinawagan ako. Hindi ko alam kung gustong-gusto ba niya akong tawagan, no? Ano na tipong nag-email siya sa akin, nag-push siya ng email, and then even kinontak niya yung pamangkin niya dito sa Manila to call me to answer yung kanya mga email. Kasi nga, sa dami nag-i-email, bumababa na ng bumababa yung mga email. So, kailangan talaga mag-message para umakyat ulit. And then, yun. So yun, nagkasundo kami na ganito yung gagawin, magche-check kami, tapos kinuwento niya nga na pauwi na siya ng Pilipinas ng ganitong time, na gusto niya matapos tong time na to. So, nag-agree kami na yun nga, ipi-pre-check ko na to bago siya dumating para at least nakakapag-prepare na kami prior sa arrival niya dito sa Philippines. So, yun, which it turns out na na-start namin ng somehow late. Pero yun, nag-promise ako sa kanya, sa totoo lang, nag-promise ako sa kanya na, Ma'am, ang kaya ko lang i-produce, hindi ko kaya yung timeline nyo kasi masyadong maikli. Although nag-extend na siya ng time, ang problem namin is nagka-closing kami nang medyo na late na rin. So yung pinaplano namin na oras, hindi siya na-achieve talaga kasi yun nga, syempre may mga factors dun sa closing period namin or dun sa booking or what do you call it, yung pag-start namin talaga ng project. So, na-move. Sabi ko sa kanya, Ma'am, ang mapapromise ko lang talaga, actually is 70 to 80%. Makikita nyo na to habang nandito kayo kasi may schedule sila pauwi ng Pilipinas eh. So habang nandito sila sa Pilipinas, yun yung kaya ko i-produce, which I think na-satisfy naman siya at nakita naman talaga niya na gumagawa tayo. Kasi prior din to the booking, nagkaroon na naman kami ng another schedule na silipin yung ibang unit na ginawa namin. So ang open lang namin talaga is yung isang unit sa Alabang. So yun,
nakita nila, actually, chinek din nila yung workshop namin, which is, I think nag-double check sila na kung legit ba yung etong ginagawa natin. So, yun, after namin mag-meeting nun, nagtuloy-tuloy yun, nag-start na kami dito, which hanggang to the end, nag-uusap kami palagi na kung ano yung mga nagawa and all that, yung update. So, yun yung storyline nitong project na to, which is, yun nga, actually, very busy na lahat, no? Yun. And, yun lang naman, na ikwento ko lang. Sabi niya nga, lagay ko daw dun sa message na mag-thank you daw ako sa owner, na, yung owner na makulit makulit ba? Ano ba yung term niya? Na demanding from California. Sabi ko, wala naman yung demanding na part kasi okay lang naman yun. Dahil talaga naman gusto nyo gusto nyo matapos din tong unit and you're making sure. Pero yun nga, we make sure din naman na matapos talaga to. We do our best all the time para sa lahat ng clients. So, yun. Again, I hope may natutunan kayo dito sa story time ko, short story. Ewan ko kung itutuloy ko or kakat ko itong mga kinuwento ko. But anyway, yun, importante, meron kayong natutunan, nadagdagan yung idea nyo, may mga bago tayong design, yan, i-take note nyo lang doon sa mga future clients namin, i-screenshot nyo para if ever makausap ko kayo, yun, malalaman ko kung which is which. Kasi nga, every client, yun, di tayo nagka-copy and paste, nagdadagdag lang tayo ng dadagdag ng idea or mini-mix and match natin. We don't copy each project na, yun nga. Kaya yung mga nagtatanong sa amin, magkano tong project na to, kasi kamukha to nung sa akin, hindi siya magiging applicable kasi magdedepende talaga yan guys sa inyo, kung ano yung gusto nyo mangyari, no? Kasi nga, upon mag-uusap tayo or sa meeting natin, mapapagkwentuhan natin yan and malalaman namin kung ano talaga yung mga kailangan nyo. That's why we don't copy and paste, we do it as ano yung kailangan nyo. Kasi kung yung iba, hindi naman yung kailangan ng bar table, then we don't do a bar table. We'll just do a basic dining. Diba? Or we just buy a dining table. Parang ganun yun. So, yun. That's why, pag magbubook, personally, ako rin ang kumukausap talaga kasi kailangan ko malaman ano talaga yung para sa inyo. Yun. And ma-assess din natin na ano yung best sa inyo and best din dun sa magiging budget nyo. So, we try our best na ma-meet yung ma-meet natin in the middle kung ano ba talaga yung gagawin natin. So, yun. Yung mga nag-i-inquire, i-note ko na rin na, tawag dito, pag mag-inquire kayo, bigay nyo na lahat ng details na gusto nyong i-ask. Kasi yun nga, kung floor area lang yan, hindi naman namin ma-figure out yan. Kasi nga, we don't do per square meter. It's per ano bang gusto nyo. Yun ang basis namin, no? So, and then, yung pictures ng unit nyo, lagi namin tinatanong yung ano ba yung itsura. Kasi merong 24 square meters na unit, pero iba naman ang cut ng unit. May rectangular, may square, may kanto dyan, may beam dun sa kabila. So, iba-iba talaga, no? So, pakikompleto na lang din yung ano. So, we won't waste time. Meron naman tayong price range or yun lang yung pwede naming ibigay sa inyo for now. And then, yun. So, yun lang yung mga notes ko, no? So, again, thank you for watching. Don't forget to follow, like, and subscribe all our social media channel, YouTube, Facebook, and Instagram. And yun, email nyo rin kami. If needed, all the details, nakapost naman dito, i-screenshot nyo na lang. And then, I'll see you on the next video. Bye!